Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong channel na katotohanan at misteryo. Ako po si Maricar, tubong Nueva Ecija. Itong karanasan na aking ibabahagi ay tungkol sa lihim na karunungan at aswang na nasaksihan ko sa probinsya ng aking bayaw na si Kuya EJ. Asawa siya ng Ate Sia ko. Dalawa lang kaming magkapatid ni Ate Sia. Tapos noong makapagtapos siya ng high school, ay lumuwas siya ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Tapos noong ako naman ang makapagtapos ng high school, ay pinasunod niya ako ng Maynila at doon pinag-aral ng kolehiyo. Hindi naglaon ay nagkaroon siya ng kasintahan na naging asawa niya na rin. Ito nga ay si Kuya EJ. Tubong Mindanao itong si Kuya EJ. Isang araw noon, nagsabi si Kuya EJ na gusto niya raw umuwi sa kanilang probinsya. Mahigit 5 taon na raw siyang hindi umuwi. Ang sabi raw ng mama niya sa sulat na kailan pa siya uuwi kapag pantay na ang mga paa ng mga ito. Kaya ilang buwan niya na rin pinag-iipunan ang budget sa pag-uwi. Nasabi ko nga rin na kaya pala halos hindi na siya mag-day off at araw-araw nag-o-overtime. Tapos palagi pang gulay ang ulam namin o di kaya mumurahing isda. Hindi rin nga sila nagdi-date ni ate o kumakain sa labas. Nag-iipon pala ito ng perang panggastos sa pag-uwi sa kanilang probinsya. Inaya niya kami ni ate na sumama. Ako naman ay sobrang excited na makapunta sa kanila. Kasi gusto ko ring makapasyal doon at masaksihan ang kaunting kababalaghan na palagi niyang ikinikwento sa amin. Sa amin kasi sa Nueva Ecija, kahit pa probinsya, ay hindi naman naging tanyag ang mga kwentong aswang. May mga kababalaghang kwento naman akong narinig sa amin. Pero iyon lang tungkol sa mga napaparusahan ng nuno sa punso o duwende. Dahil sa umihi o di kaya sinipa ang punso. Tapos iyong mga tungkol sa multo. Iyon lang ang pangkaraniwan kong naririnig sa amin. Pero iyong tungkol sa aswang ay hindi masyado. Ang ideya ko nga lang sa mga aswang ay napulot ko lang din sa mga napapanood ko sa pelikula. Lalo na sa Shake, Rattle and Roll. Doon lang talaga madalas. Kaya gusto ko ring maranasan ang makarinig noong sinasabi ni Kuya EJ na mga huni ng aswang sa gabi o di kaya makakita ng aswang na nasaan yung aso o baboy. Masyado kasi akong nakukuryoso doon dahil sa dami ng pwedeng gayahing anyo, bakit baboy pa? Kabigat ng katawan noon. Paano na lang kung magkahabulan? Di pagod na pagod ang aswang dahil mabigat na katawan ang ginaya niya. Tapos kapag matabang baboy pa, ay baka bumara pa siya sa mga lulusutang bakuran. Kaya natatawa talaga ako doon kapag naiisip ko na mag-aanyong baboy ang isang aswang. Tama rin na ilang buwan pa lang noon, magmula nang makapagtapos ako ng pag-aaral at naghahanap na ako ng mapapasukang trabaho. Kaya naman, bakante pa ako para magliwaliw. Nakiusap ako kay ate na sumama kami sa bakasyon ni Kuya EJ. Sabi niya naman na masyado yung malayo. Tsaka base raw sa kwento ni Kuya EJ, sobrang probinsya pa ng lugar nila at nasa bukid. Siguradong maboboard lang daw kami dahil walang kuryente at wala ring malapit na mall na mapapasyalan. Sabi ko naman na nature trip naman talaga ang sadya namin. Kaya given na talaga yung walang kuryente, walang electric fan, at wala ring mall na mapapasyalan. Para kahit naman minsan sa buhay namin, ay masubukan naming mamuhay ng simple, walang cellphone at wala ring kahit anong appliances. Dahil gusto ko talagang makapagbakasyon, kaya napapayag ko si ate. Sinabi ko rin na samantalahin na namin ang pagkakataon na makapamasyal habang wala pa silang anak ni Kuya EJ. Dahil kapag meron na silang anak, ay hindi na pwede ang paggagala sa kung saan-saan.
Nabuntis naman noon si ate, kaya nga sila nagsama ni Kuya EJ. Pero sa hindi namin malamang dahilan, ay bigla na lang ding dinugo at nakunan. 1 taon na noon ang nakakalipas, pero hindi muna sila sumubok uli na mag-anak. Mag-iipon na lang muna daw sila para siguradong handa na sa paparating na gastusin kapag dumating na ang anak. To make the story short po, Sir Carl, natuloy nga ang pagbabakasyon namin sa probinsya nila Kuya EJ. Pero maliban sa amin ni ate ay meron pang ibang sumama kay Kuya EJ. Iyon ay ang dalawa niyang kaibigan at katrabaho rin. Iyon ay sina Aljun at Rolly. Sa totoo lang, hindi ko trip kasama ang dalawang iyon. Maliban kasi sa wala silang mga modo, parang bawat kibot ay alak at yosi ang pinag-uusapan. Bihira nga makitang walang nakapasak na yosi sa bunganga ng dalawang iyon at may pagkabalasubas din kung manalita. Pinapakisamahan lang namin ni ate alang-alang kay Kuya EJ. Pagkarating namin doon sa probinsya ay hindi na ako nagulat dahil naidetalye na rin naman sa amin ni Kuya EJ ang kanilang lugar. Masukal nga talaga ang daraanan bago makarating sa bahay nila. May madadaanan naman na kasya ang tricycle pero hindi simentado. Ang bahay kasi nila ay nakatirik sa mismong bukid din nila at malawak ang lupaing iyon. Habang naglalakad kami ay panay ang pag-iingay ng dalawa. Tawanan at yabangan na walang kabuluhan. Si Ate Sia nga ay nakasimangot na. Naririnig ko naman na binubulungan siya ni Kuya EJ at sinasabing pagpasensyahan na lang. Ganun talaga ang dalawang iyon. Tsaka malaki rin ang ambag nila. Maliban sa pamasahe, ay nagbigay rin daw ng malaking halaga pandagdag sa panggasto sa pagkain at alak. Noong may madaanan kaming mababang puno ng mangga, ay mabilis nagsitalon ang dalawa at kumuha ng tig-3 pirasong bunga sabay kinain. Napailing-iling na lang si ate. Sabi naman ni Kuya EJ, "Sige, manguha lang kayo bigla. Nang masubukan yung lumubo na lang din bigla ang tiyan nyo." Sumagot naman si Rolly, "Bakit pare? Sa laki ng tiyan kong ito, meron pa ba itong ilalaki?" Tapos tumawa naman si Aljun. Napailing-iling na lang din si Kuya EJ sa dalawa. Habang naglalakad, ay may mga bahay naman kaming nadaraanan, pero iyon nga lang, magkakalayo talaga ang distansya. Sabi pa nga dati sa amin ni Kuya EJ, na kung sakaling may mangyari sa isang bahay, ay wala talagang makakatulong agad dahil malayo nga ang mga kapitbahay. Habang naglalakad, ay binalaan niya rin kami na kapag may taong makikita sa paligid kahit makakasalubong, ay huwag makikipagtitigan. Delikado raw iyon sa amin, lalo na sa aming mga dayo. Kahit nga raw sila na taga roon, ay minsan dinadali pa ng mga may kakaibang kakayahan sa lugar. Sumagot naman si Aljun at tinanong kung anong mga powers ba meron ang mga taga roon. Sabi naman ni Kuya EJ na meron doong mga manlalason, merong mangkukulam, mambabarang at meron ding mga aswang. Ang iba naman ay mga pangkaraniwang tao lang din, pero nagtataglay ng kakayahan mula sa lihim na karunungan at mga anting-anting. Tawa naman ng tawa si Rolly at sinabing, "Di wala palang problema ang Pilipinas pare kapag sinakop tayo ng ibang bansa. Marami na tayong panlaban na makukuha mula rito." Habang iyon ang topic na kanilang pinag-uusapan, ay may isang matanda kaming nakasalubong. Masama ang titig noon sa kanila. Kami naman kasi ni ate ay tahimik lang at yumuko. Takot din kasi iyong si ate sa mga ganoon. Napilitan nga lang siyang sumama dahil sa gusto kong makapagbakasyon. Narating namin ang isang malawak na bakuran na may bahay sa gitna. Akala ko ay isang pangit at sira-sirang kubo ang madaratnan namin, pero hindi. 2-story na bahay iyon na gawa sa tabla, tapos pawid naman ang bubong. Sa itsura ng bahay ay mukhang matibay at may kaya ang mga nakatira.
Nakabukas noon ang kahoy na gate ng bakuran. Agad naman kaming nagsipaso habang nagtatawag ng mama at papa si Kuya EJ. Ilang saglit pa ay may lumabas na mag-asawang may edad na. Puti na rin pareho ang mga buhok nila. Ipinakilala ni Kuya EJ si Ate Sia at ako. Bago ang dalawang kumag na puro lang kalokohan ang pinag-uusapan. Iyon pa lang ang unang pagkakataon na makilala ni ate ang mga magulang ni Kuya EJ. Malawak naman ang ngiti ng matatanda at mainit ang pagtanggap nila sa amin. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nagkukulit ang dalawa. Tapos si Aljun ay pinagpapawisan habang namumutla. Agad naman siyang napansin ng tatay ni Kuya EJ na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Jose. "Iho, ayos ka lang ba?" Sabi naman ni Aljun. "Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Sumasakit ang tiyan ko eh." Sabi naman ni Rolly. "Wala pala yung sikmura mo eh. Kumain ka lang ng manggang nakaw, sumakit na agad. Tol, nasaan ang banyo nyo? Gearbox lang ang kasagutan yan. Kinabagan ka lang dahil hindi tayo kumain ng kanin. Tapos binanatan mo na agad ang mangga." Sabi naman ni Mang Jose. "Ha? Saang mangga kayo nanguha?" Sumagot naman si Kuya EJ. "Doon po pa, sa may daan medyo papaakyat. May bahay na pala doon. Wala yun dati ah." "Oo anak, mga dayo ang mga nakatira doon. Pero matagal na rin sila. Ilang taon na rin. Siguro 3 taon na mahigit. Mula noong naging tagabantay ang mag-asawang iyon sa lupain na may mga mangga." "Naku iho, maling galaw ang ginawa nyo. Kararating nyo pa lang. Nakialam na kayo agad ng hindi sa inyo. May bali-balita pa naman tungkol sa mag-asawang yan." May pag-aalalang wika pa ng tatay ni Kuya EJ. Sabi naman ni Kuya EJ, "Ano namang balita pa?" "Ano pa nga bang uso kapag bagong lipat? E di mga may pakpak. Pero sa tingin ko naman ay hindi. Mukha lang silang mga marunong mambarang. Kasi ilan na rin ang nagnakaw ng mangga dyan na umamin at humingi ng tawad. Doon palang umaayos ang pakiramdam nila kapag nakahingi na ng tawad sa mag-asawa." "Pa, ipapaano itong sina Rolly at Aljun?" tanong pa ni Kuya EJ. "Kapag sumapit ang alas 4 at hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam, ay sunduin na natin si Ninong Paeng mo. Baka meron siyang magawa dyan. Pero subukan muna natin gawa ng paraan. Lisa, ipaghanda mo muna ito ng luya. Baka madala pa." Wika pa ng tatay ni Kuya EJ. Agad namang nagtungo sa kusina si Aling Lisa matapos kaming mapapasok ng bahay. Tapos si Kuya EJ naman ay inaya kami sa itaas at itinuro na ang pwesto na pagtutulugan. Maluwag naman ang second floor ng kanilang bahay. Matibay din ang sahig kahit payari lang sa tabla. Kasi makapal din naman ang tablang iyon, iyong madalas ginagamit sa mga lumang bahay ng mga mayayaman. Matapos namin makapaglagay ng mga gamit ay bumaba na rin muna kami para makipag-usap sa matatanda. Nakita kong may inilagay na inihaw na luya at asin sa sikmura ni Aljun. Tapos tinalian ng tela paikot sa katawan para raw hindi malaglag. Bago pa lumubog ang araw ay gumaan na rin naman ang pakiramdam ni Aljun, kaya hindi na sinundo yung tinawag nilang paeng. Hindi ko alam kung albularyo ba iyon o kung ano. Noong magkwentuhan kami sa kinagabihan, tatawa-tawa si Aljun at hindi pa rin naniniwala na may kinalaman sa kababalaghan ang nangyari sa kanya. Pumayag lang daw siya na magpalagay noong luya at asin para lang hindi mainsulto ang mga magulang ni Kuya EJ. Kinabukasan, sabi ni Kuya EJ na mamasyal daw kami sa mga bukid doon sa kanila. Pumayag naman kaming lahat dahil iyon naman talaga ang sadya namin roon. Napadaan kami sa isang puno ng mangga na hitik sa bunga at medyo hinog na nga ang iba. Sabi naman ni Aljun, "Pare, tamang-tama ito pampulutan mamaya pag-uwi natin." Sabi din naman ni Kuya EJ, "Sige nga, kung matapang ka, manguha nga kayo."
Wala namang pagdadalawang isip na umakyat sa puno si Rolly. Tapos si Aljun ang magiging tagasalo niya sa ibaba. Ang sabi kasi ni Kuya EJ na huwag kaming makialam. Ilang saglit pa nga ay nagsimula ng magbato pa ibaba ng mangga si Rolly at si Aljun ang sumasalo. Nang biglang may nagsalita sa likuran namin. Anong karapatan yung manguha sa puno na hindi nyo pag-aari? Dali-dali namang bumaba si Rolly, pero imbes na magpakumbaba ang dalawa, ay sumagot pa si Aljun. Bakit Manong? Sa inyo ba ang punong ito? Sumagot naman ang matanda. Hindi, pero kami ang nagbabantay niyan. Hindi naman pala ikaw ang may-ari. Ang lakas ng loob mong manita. Sabihin mo, gusto mo lang magbabayad. Magkano ba? Maangas na sagot pa ni Rolly. Sumagot naman ang matanda. Kayo talagang mga taga-syudad. Tingin nyo sa mga taga-probinsya ay madadala nyo sa inyong pera. Nagsalita naman si Rolly. Sira ulo ka palang matanda ka eh. Ang dami mo pang sinasabi, babayaran ka na nga. Wika pa noon, sabay hakbang papalapit sa matanda na para bang sasapakin nila. Nakita kong hinipan ng matanda ang kanyang daliri, tapos itinuro sa dalawa. Agad namang bumarag ang lakad ni Rolly at Aljun na para bang nahilo, tapos tumulo ang dugo sa ilong. Napahinto sa paglalakad ang dalawa, tapos si Rolly ay napaluhod sa lupa. Doon pa lang nagsalita si Kuya EJ, pero bago siya nagsalita ay hinubad niya muna ang suot na sombrero. Ninong Paeng, tama na po yan. Wala pa rin palang kupas ang kapangyarihan na taglay ng mga hawak niyong kaalaman. Napalingon naman ang matanda. EJ, ikaw ba yan? Opo, Ninong Paeng. Kasama mo ang dalawang balasubas na ito? Opo. Lintik kang bata ka. Makakapatay ako ng wala sa oras dahil sa iyo. Bakit mo naman ako hinayaan na gawin iyon sa kanila? Sumagot naman si Kuya EJ. Gaya nga ng sabi mo, Ninong, mga taga-syudad sila. At maliit ang tingin nila sa atin ng mga taga-probinsya. Kaya gusto kong maturuan na rin sila ng leksyon. At hindi rin sila naniniwala sa mga kababalaghan at lihim na karunungan. Kaya gusto kong sila mismo ang makaranas. At sa kanila sabihin na hindi talaga totoo. Nilingon namin ang dalawa na parehong nakaluhod pa sa lupa. Sa tingin ko ay para silang biglang nalasing at naging disoriented. Mukhang hindi rin nga nila naririnig ang pag-uusap nila Kuya EJ at ng kanyang ninong. EJ, saan ba ang tungo nyo? Bakit kayo narito? Tanong pa noong matanda. Sa bahay nyo po sana, Ninong. Magpapakuha po sana ako ng buko. Ito nga pala ang misis ko, si Sia. Tapos si Maricar, kapatid niya. Agad naman kaming bumati ni Ate Sia doon sa matanda. Lumapit ang matanda kina Rolly at Aljun. Napaatras naman ang dalawa sa takot na kung ano uli ang gagawin sa kanila. Sabi naman ng matanda, huwag kayong matakot. Babawiin ko lang ang ibinato ko sa inyo. Sa susunod, matuto kayong rumispeto sa iba. Lalong-lalo na sa mga matatanda ha. Para hindi nyo maranasan ang ganito. Sige na EJ, tumuloy na kayo sa bahay ko. Naroon naman si Rocky. Sabihin mo magpapaakyat ka ng buko. Magpapaiwan na muna ako rito. Ikukuha ko na kayo ng mangga at ihahatid ko na lang sa bahay nyo. Sige po, Ninong. Maraming salamat po ha. Sagot naman ni Kuya EJ at nagtuloy na kami sa bahay noong kanyang ninong. Nalaman kong iyong mangga pala na kinukuhanan nila Aljun at Rolly ay pag-aari rin nila Kuya EJ at ang kanyang ninong ang nagbabantay doon. Tatawa-tawa nga si Kuya EJ habang sinasabi niya iyon sa amin. Ano, hindi totoo ang mga anting-anting at lihim na karunungan? Sige nga, gawan niyo ng paliwanag kung bakit bigla kayong nahilo at niregla ang mga ilong nyo. Tanong pa ni Kuya EJ sa dalawa. Iiling-iling naman ang dalawa na hindi makapaniwala. Pagkarating namin sa isang bahay ay may binata roon na nagsisibak ng kahoy. Nagpakilala si Kuya EJ. Hindi raw madaling makilala si Kuya EJ
dahil malaki na ang ipinagbago ng kanyang itsura at pangangatawan. Sa 5 taon na wala siya sa kanilang probinsya, kaya maaaring hindi na siya nakikilala ng binatang iyon. Na-enjoy naman namin ang pagkain ng maraming buko na kinuha noong si Rocky. At pagka-uwi nga namin ng bahay, ay meron ng kalahating sakong manggang kalabaw ang naroon. Mabilis lang daw iyong mapapahinog. Matamis rin daw ang manggang iyon kapag nahinog, ayon pa kay Kuya EJ. Kaya agad din iyong ibinaon sa bigas para mas mabilis makapagpahinog. Kinahapunan ay nagtulong kami ni ate sa pagtatanggal ng mga palay at bato doon sa bigas na isasaing. Bagong pagiling daw iyon, kaya may mga palay pa at maliliit na bato. Inilagay rin iyon ni Aling Lisa sa isang bilao, tapos inuuga-uga para humiwalay iyong alikabok ng palay. Nakakamangha ang pagtatanggal niya noon. Parang sumasayaw ang bilao at may ritmo pa ang galaw. Nagkatay din sila ng 3 manok na native, niluto na tinola at nagluto rin ng adobong may gata para raw sa pulutan. Matapos kumain ay saglit na nagkwentuhan. Tapos sabi ni Rolly, "Ano, bumili na tayo ng alak para makarami na agad." Sumagot naman si Aling Liza na nanay ni Kuya EJ. "May balak pala kayong mag-inuman. E di sana bumili na kayo ng alak ng maaga. Hindi na kasi ligtas na naglalakad pa rito kapag gabi." Sumabat naman si Aljun. "Hulaan ko po, kasi merong aswang." "Oo, iho, iyon nga." Muli namang nagsalita si Rolly na natatawa pa. "E di tamang-tama pala. Yan talaga ang ipinunta namin dito. Magandang kwento yun pag uwi natin ng Maynila na nakapagkatay tayo ng aswang. Tapos pictorial tayo habang iyong aswang ang gagawin nating background. Siguradong sisikat tayo nito. Baka interviewin pa tayo ng mga taga-telebisyon kapag kumalat ang pictures natin na may kasamang aswang." "Tara na, tol!" Uwi ka pa ni Rolly. Agad namang tumayo si Aljun. Nagsalita naman si Kuya EJ. "Mga tol, totoo ang sinasabi ni Mama. Meron nga rito. At paborito nila ang mga dayo." Sumagot naman si Aljun. "Ayos lang yun, tol. Sila nga rin talaga ang pakay namin, di ba? Kaya tara na, sumama ka na. Ikaw ang tagahawak ng kamera para may picture kami habang nasa totoong aksyon." Napatingin na lang si Aling Lisa kay Kuya EJ. Sabi naman ni Mang Jose, "Sige na EJ, samahan mo na ang mga iyan. Magdala kayo ng flashlight at itak ha." Sabi naman ni Ate Sia, "EJ, kung merong pads doon ay bumili ka na rin. Biglang nagkaroon si Maricar eh." "Oo, sige." Sagot naman ni Kuya EJ. "Ang plano ko kasi, dapat ako ang bibili. Kaso nga lang, malayo pala roon ang tindahan. Kaya ang bala ko ay magpapasabay na lang kung merong bababa." Umalis na nga ang 3 para bumili ng alak. Pagkalabas pa lang nila ay maingay na agad. Panay na ang pagkikwentuhan na matitikman raw ng mga aswang ang bangis ng mga Manila Boy. Napapailing-iling na lang sa kanila si Aling Liza habang nakatingin sa labas. Lumipas ang halos 1 oras ay hindi pa rin nakakabalik ang mga umalis. Nagsalita naman si Aling Liza. "Jose, duda na ako sa nangyayari. Dapat narito na sila. Masyado na silang matagal na nawawala. Baka may nangyari ng hindi maganda." Sabi naman ni Mang Jose. "Hayaan mo sila para masubukan din nila ang yabang nila." "Ano ka ba naman, Jose? Kung magsalita ka ay parang hindi kasama doon ang anak natin. Sige na, sundan mo na. Daanan mo na rin muna si Paring Paeng sa kubo natin sa bukid. Doon daw yun matutulog kasi nagbabantay ng kanyang pauling. Kakailanganin mo si Paeng kung talagang nasa panganib si EJ." "Oo na Lisa, pupunta na ako." Uwi ka pa ni Mang Jose at umalis na ito dala ang isang lampara. Dala na kasi nila Kuya EJ ang flashlight. Lumipas pa ang mahigit kalahating oras bago kami nakarinig ng ingay sa unahan na papalapit. May umaatungal ng malakas at sumisigaw ng aray ang binti ko.
Nataranta kami lumabas ng bahay. Hindi pa namin agad maaninagan ang mga mukha nila, pero may nakikita kaming inaalalayan ng dalawang tao. Noong makalapit ay nakita naming si Rolly ang inaalalayan nila. Dali-daling nagsindi si Mang Jose ng Petromax para mas maliwanag daw. Doon namin nakita na puro sugat sina Rolly at Aljun. Tapos kaya nila inaalalayan si Rolly dahil bali ang binti nito o yun bang na-dislocate. Si Aljun naman ay maraming dugo sa dibdib, pati na sa mukha na mukhang gawa ng mga kalmot. Nagsimulang magtanong si Aling Lisa kay Kuya EJ kung ano ang nangyari. Ang sabi ni Kuya EJ na noong madaan daw sila sa bahay noong matatanda ay muling humablot ng mangga ang dalawa, pero hindi nila iyon kinain. Bagkus ay ibinato sa bahay ng matatanda para raw iyon sa pagpapasakit ng tiyan ni Aljun. Kung totoo ngang ang matatandang iyon ang nagbigay o nagpasakit sa kanyang tiyan dahil lang sa ilang pirasong mangga na kinuha nila noong unang napadaan sila roon. Sinaway niya pa raw ang dalawa pero hindi talaga nagpapigil. Kasi kung aswang daw ang mag-asawang iyon ay siguradong lalabas at paparusahan sila sa kanilang ginawa. Tumayo pa raw ng ilang minuto ang dalawa pero walang naging pagkilos sa loob ng bahay noong mag-asawang matanda. Kaya nagpatuloy na sila sa paglalakad habang sinasabing, "Hindi totoong aswang ang mga iyon. Maaaring sila nga mismo ang nagpakalat ng balita na aswang sila para lang katakutan sila ng mga tao." Habang nagpapatuloy raw sila sa paglalakad, ay nakakarinig na sila ng tunog na parang may sumusunod sa likuran. Ang ginawa raw ni Kuya EJ ay nauna na siya sa paglalakad. Madalas raw kasi na iyong nahuhuli ang unang inaatake. Pinagtatawaran pa raw siya ng dalawa dahil siya raw itong taga-probinsya at mukhang siya pa ang takot na takot. Pero hindi na lang pinatulan ni Kuya EJ ang kanilang pang-aasar. Nakarating naman daw sila sa isang tindahan nang walang nangyayaring kakaiba. Tapos bumili na sila ng alak, yosi, chichirya at iyong pads na para sa akin. Naroon pa raw sila sa tindahan ay tinatayuan na ng balahibo si Kuya EJ para raw kasing meron talagang hindi maganda na mangyayari. May nakikita rin siyang itim na mga anino sa unahan. Kapag tinuturo niya naman sa dalawa ay hindi ng mga iyon tinitignan. Tumatawa lang ng malakas at sinasabing ang lakas daw talaga mag-trip sa kanila ni Kuya EJ. Siguradong prank na naman daw iyon, kagaya ng ginawa ni Kuya EJ sa kanila doon sa puno ng mangga, na kunyari ay magnanakaw sila. Iyon pala, sila Kuya EJ din mismo ang may-ari ng punong iyon. Kahit natatakot ay wala nang nagawa si Kuya EJ. Iyong chichirya at pads na lang daw ang binitbit niya. Dahil naisip niyang magkakatakbuhan talaga. Kaya mas gusto niyang wala siyang bitbit na mabigat. Kahit pa nga may dala naman siyang itak, hindi rin siya sigurado kung kaya niyang makipaglaban ng harapan sa mga aswang. Nagsimula na raw sila uli sa paglalakad papauwi. Nauuna raw uli si Kuya EJ sa paglalakad hanggang sa may marinig silang tunog ng angil sa likuran. Sabay-sabay raw silang napalingon. Sabi raw ni Kuya EJ, "Mga tol, tara na, takbo na tayo." Sabi naman daw ng dalawa, "Ha? Bakit naman tayo tatakbo? Ito nga ang sadya namin kaya gusto namin makapunta rito." Mabilis ibinaba ng dalawa ang dalang tig-dalawang long neck na alak na nakalagay sa sako. At pumorma na ng pag-atake sa aswang habang hawak ang itak. Ang dalawa raw ang unang sumugod sa aswang na iyon. Pero bago pa sila makarating sa asong naroon sa may likuran, ay dalawang aso pa ang lumabas sa magkabilang gilid. Bali 3 na ang asong naroon. Hindi iyon napaghandaan ng dalawa, kaya natumbas sila sa lupa at nakipagbuno sa mga nilalang. Hindi raw alam ni Kuya EJ kung papaano siya tutulong. Pagkalingon niya sa likuran ay meron pang isang aso na papasugod na rin sa kanya.
Sa gulat niya ay hindi sinasadyang na itutok niya ang itak sa harapan at doon napabangga ang malaking asong itim. Bumaon daw talaga ang hawak niyang itak hanggang sa may hawakan banda. Umalulong ang aso habang nanghihina. Wala sa isip niyang binitawan ang itak habang nakabaon pa iyon doon sa aso, sabay takbo na papalayo. Hindi niya naman daw intensyon na tumakbo papauwi. Doon ang direksyon niya sa palikong daan. Papunta raw kasi iyon sa bahay nila Ninong Paing niya. Iyon daw ang naisip niya makakatulong sa kanila. Pero noong dumating siya roon at napagbuksan, ang sabi naman ni Rocky na wala ang kanyang tatay. Doon daw iyon natulog sa kubo nila Kuya EJ sa bukid dahil nag-uuling iyon doon. Sabi raw ni Rocky na sila na lang ng kanyang ina na si Aling Pasing ang sasama kay Kuya EJ na balikan ang mga kaibigan. Lakad takbo na nga ang kanilang ginawa papabalik. Naabutan nilang naroon na sila Mang Jose at Mang Paing. Hinahagupit ang mga aswang noong latigo na may binsul ng pagi ang dulo. Inalalayan raw ni Kuya EJ at Rocky, sina Aljun at Rolly, na mailayo doon sa kinaroroonan ng mga aswang. Nagsisigaw raw si Rolly na huwag siyang gagalawin dahil sobrang sakit. Noong tignan nila ang paa nito, ay nakatabingi papunta sa harapan, kaya hindi na nga nila ginalaw si Rolly. Noong una ay nanlaban pa raw ang mga aswang, pero katagalan ay umatras din. Tapos dalawa sa mga iyon ang humila papalayo sa isang aswang na nasa anyong aso na wala ng buhay. Mukhang napuruhan daw talaga ni Kuya EJ yung tumalon sa kanya. Pagkarating nila sa bahay ay agad nilinisan ng dugo ang katawan ng dalawa. Tapos nilagyan ng kahoy ang bibig ni Rolly. Sa kapwersahang pinilipit ni Mang Paing, ang binti nito papabalik sa tamang posisyon. Naibalik naman daw, pero nahimatay sa sakit si Rolly. Nagpaalam na rin si Mang Paing matapos malinisan at malagyan ng paunang lunas ang sugat ng dalawa. Nanginginig ako noon sa takot dahil hindi ako makapaniwala na ganoon kabangis kong umatake ang mga aswang. Malayong malayo sa mga naririnig ko na madalas kaluskos lang sa bubong o di kaya maglalaglag ng dila nila sa tiyan ng buntis para higupin ang sanggol. Maaari din pala silang umatake ng harap-harapan at makipagbuno talaga sa kanilang biktima, na parang ligaw na mga hayop na humahanting ng pagkain. Pasalamat na lang kami dahil kaunti lang ang kalmot na natamo ni Kuya EJ sa braso. Gawa lang iyon ng kuko ng hayop. Noong talunan siya nito, muntik patuloy siyang mapahamak dahil lang sa kayabangan ng kanyang dalawang kaibigan. Kinabukasan, umarkila sina Mang Jose ng tricycle para madala sa ospital sina Rolly at Aljun at malapatan talaga ng tamang lunas at mabigyan ng antibiotics at anti-rabies panlaban sa bakterya mula sa kagat at kalmot noong mga nilalang na iyon. Ang sabi ni Kuya EJ, ang inaasahan niya raw na hindi maniniwala ang doktor kapag sinabi niyang aswang ang umatake sa mga iyon. Pero hindi raw tumawa ang doktor noong iyon ang sinabi niyang dahilan. Noong tinanong niya naman daw ang doktor kung bakit hindi ito nagulat sa sinabi niyang dahilan ng malalalim na kalmot ng dalawa, ipinakita naman daw ng doktor ang isang malalim na peklat nito sa ilalim ng kanyang braso. Nakuha niya raw iyon sa isang baryo sa probinsyang iyon rin. Noong panahong nagbo-volunteer siya na magbigay ng libreng serbisyo at gamot sa mga nakatira sa kabundukan, sigurado raw siya na hindi pangkaraniwang aso ang umatake sa kanya dahil malayo ang itsura sa normal na aso, lalo na raw sa laki noon na halos kasing tangkad na ng isang kabayo. Mabuti raw at matapang iyong padre di pamilya noong bahay na kanyang tinuluyan. Nakipagbuno raw talaga iyon hanggang sa mapatay ang nilalang
At ang pinakahindi kapanipaniwalang bagay na kanyang nasaksihan ay noong iyong itim na aso ay naging isang ginang sa mismong harapan niya. Wala iyong kahit anong saplot at tila ba naliligo sa maduming langis. Kaya hindi na bago sa kanya ang kwento tungkol sa mga aswang sa lugar na iyon. Mabuting araw at nakaligtas pa ang dalawang iyon na sina Aljun at Rolly, na sila pala ang mismong humamon sa mga aswang. Samantalang siya, naparoon siya sa kabundukan para magbigay ng tulong sa mga mamamayan ng libre. Nanatili pa ng ilang araw ang dalawa sa ospital. Si Kuya EJ naman ang nagbabantay sa kanila. Kami naman ni Ate Sia ay sinasamahan ni Aling Liza na mamasyal sa kung saan-saan. Mas ligtas kami kapag si Aling Liza ang kasama namin, dahil alam niya ang mga lugar na delikado at ang tamang gawin kapag may mga taong nakakahalubilo na pinaghihinalaan nilang aswang. Iyon namang bahay ng mag-asawang matanda na pinagbabato nila ng mangga ay wala kaming naging balita. Hindi rin nila maituro na iyon ang mga salarin kasi mag-asawang matanda lang naman ang nakatira doon. Apat ang umatake kina Rolly. Maaaring sila iyon, maaari ring hindi. Pero masasabi kong kasalanan din nila Rolly ang nangyari. Maling-mali ang ginawa nila na maghamon sa mga aswang habang naroon sila sa probinsya. Makalipas ang 3 linggo ay umuwi na kami sa Maynila. Sulit na rin naman ang bakasyon naming iyon. Hindi rin boring dahil dinala rin kami ni Aling Lisa sa isang malawak na ilog. Doon kami nagsasaing, kumakain habang nagtatampisaw sa tubig. Kaya nakaka-relax talaga. Matapos ang bakasyong iyon ay muli pa rin naman kaming bumalik. Makalipas ang 2 taon. Pero binalaan na ni Ate Sia si Kuya EJ na kaming 3 na lang. Huwag nang magsasama ng kahit sino para iwas disgrasya at walang ibang pakikisamahan. Sumang-ayon din naman si Kuya EJ. Nadala na rin yata sa naranasan niya noong kasama sina Aljun at Rolly. Hanggang dito na lang po, Sir Carl, ang kwentong ito na naranasan namin sa aming bakasyon. Siguro po, obvious naman kung ano ang aral na matututunan dito. Kapag hindi nyo teritoryo, manahimik kayo. At matutong rumispeto sa kahit kanino. Ganun lang po kasimple. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyong tinanggap ang aking padalang kwento. Naway maisama ito sa inyong mga ina-upload. Bahala na rin kayo mag-edit. Magulo rin kasi ang pagkakasunod-sunod ng pagkakakwento ko. Salamat uli sa iyo, Sir Carl. God bless po. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover. At hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo, dahil ako na mismo ang magsasabing, maganda ang kwentong iyon. Lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist, dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology
at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli nyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.